And today, we are talking about being chosen. Yan po ang ating series for the first quarter of the month. Pwede po ba sabihin ng lahat, I am chosen. In Tagalog, tayo ay giniling? Pinili. Sabihin mo, ako ay pinili. And babasahin ko po ang ating pong theme verse for the year. This is a very wonderful verse. And I pray that this verse would minister to every one of us. Ang sabi po, sa John 15:16, "You did not choose me, but I chose you, and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you." Yan po ang pinaghanguan natin ng ating series. Sure na po tayo kasi sinabi po ng salita ng Diyos, tayo ay pinili niya. Sabi mo sa katabi mo, hindi pala ikaw ang pumili kay Lord, pero siya ang pumili sa'yo. Iduro mo, siya ang pumili sa'yo. Grabe, pinili ka niya. At pinili niya ako. Meron pong katotohanan na gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin. Pinili talaga tayo ng Diyos. Hindi tayo aksidente. Sinadya niya tayong piliin. He intended to choose you and I. Naniniwala po ako nung pagkabasa ko po ng verse na ito, na anuman ang sitwasyon ng buhay mo, anuman ang naging past mo, you might think that you are an accident, but the Lord is assuring you today that the Lord chose you. Kanina may kausap akong cell member ko, sinisiyasat ko yung buhay niya, tas nakwento niya sa akin na nakilala naman niya yung daddy niya, pero 3 years old pa lang sila, iniwanan na sila, tapos di niya na nakita, di niya alam yung kung nasaan na, wala na siyang balita. And then yung bunso niyang kapatid, talagang walang idea kung sino yung tatay niya. And I just thought to myself, sabi ko, ano kaya ang pakiramdam nang hindi mo nakilala yung tatay mo? Ano kaya ang pakiramdam nang nabuhay ka sa mundo, lumaki ka, nagdebut ka, babae kasi siya eh, nagdebut ka na hindi ka man lang, hindi mo man lang kilala yung pinag-ugatan mong tatay. And some of us here, you might be coming from a broken family. You might be coming from a hurting family. Maaring ngayon yung pamilya mo, papunta na sa breakup yung mga magulang mo, or you yourself, magulang ka, nagkakagulo na kayo ng asawa mo. But the Lord wants to assure you today, no matter who you are, no matter what you've been through, the Lord chose you. Somebody say amen. The Lord chose us. Ano ba ang pakiramdam na napipili ka? Ito tignan natin kung makaka-relate kayo. Number 1, sa raffle. Nung nakalaang holiday, di ba raffle? Sino dito pag raffle, tapos nakita mo ang jackpot prize, isang LED, 50 inches. Ang laki, no, sinehan. 32 inches, LED. Tapos ang dami nyo. Tapos alam mo yung pangalan mo nandun sa bunutan. Sino dito gusto mong manalo sa raffle? Diba? Kahit di ka magsalita, kunyari, busy ka, nagsa-cellphone ka, pero deep inside, yung pag nagsasalita na yung host, gusto mo, pangalan mo yung mabanggit. Naalala ko tuloy last Sunday, nag-party kami, may raffle. Ang social ng raffle namin. Kasi yung raffle namin, ang mga prizes, mga tabo, lalagyan ng sabon, tapos merong prize doon, lalagyan ng nung bunutan ng raffle. Tapos hindi alam nung nabunot, nung kahuli-hulihang nabunot, na yung lalagyan pala na yun yung prize niya. Kasi yun na talaga yung huli. Tapos nabunot siya, nabunot natin si ganito. Saya-saya niyo. Tapos pagpunta niya sa unahan, nilagay niya yung papel niya dun sa bunutan. Sabi ng host, hindi. Yan yung prize mo. Sabi niya, wow, ang ganda ng prize ko Pero masaya pa rin siya kasi sa dinami-dami namin, napili siya. Sino dito nanalo ka na sa raffle? Anong napanalunan nyo? 500, 2,000. Merong raffle kakaiba yung pabaliktad. Yung bubunutin mo na yung mga hindi nanalo. Ang sakit nun, pero gusto mo, dun ka mapili sa panalo. Deep inside you, you are desiring, sana ikaw ang manalo. At napili. Number 2, sino dito, nag-aral ka, tas botohan na, ninais mo na may mag-nominate sa'yo bilang muse. At ninais mo, tahimik ka lang, pero deep inside you, gusto mong ma-nominate ka bilang escort. Ang sarap kaya ng pakiramdam. Feeling ko na-nominate ako bilang muse, pero nanalo ako bilang president.
Kasi may leadership ano daw ako. Pero anyway, feeling ko, kasi yung mga sa Ramon Pascual, doon ako nag-aral, kapag na-nominate ka, talagang pupunta pa kayo sa unahan, tapos titignan ng mga kaklase mo, sino pinakamaganda sa inyo. Bibigay mo yung biggest smile mo. Ano kaya yung pakiramdam ng mga taong napili sila, lahat ng kamay nagsabi, ikaw ang pinakamaganda sa classroom na ito. Bravo, bravo. At lalaki ka, ikaw ang pinakagwapo sa classroom. Sino dito? Pwede makita? Meron ba na naging muse dito? Muse. Wala pang naging muse. Si Daddy, Daddy? Pag-pray natin yan. Wala pa naging muse? Honestly. Wow, si Mary Rose naging muse na. At ayun, meron pa. Wow, si Ate Duff naging muse na. Bongga. Sino naman dito naging escort na? Saan po yan? Sa Flores de Mayo po ba? O hindi na maalala. Hindi na escort service ito. No? Basta nag-escort. At least napili. Eto naman, mga magulang. Siyempre, dapat makarelate din ng mga magulang. Di ba gusto ng mga magulang yung anak niyo yung mapiling valedictorian sa school nila? Di ba gusto mo kapag graduation ng anak mo, ikaw naman yung nakatayo sa stage, magsasabit ng medal na para bang sinasabi mo sa mga ibang magulang, ha! Sa lahat ng magulang dito, anak ko ang pinakamatalino. Alam niyo nung graduation ko ng college, kasi nung grade 1 ako, grabe, talaga nabigyan ko ng dignidad mga magulang ko. Top 1, dude! Sabi mo sa katabi mo, top 1. Top 1 ako, tapos, wow. Top 1 ako, tapos, top 1 talaga ako, maniwala kayo. Tapos, eto na, araw ng recognition day. Feeling ko, mabibigyan ko ng dignidad, karangalan, kagalakan ang mga magulang ko. Tapos, nung nagbibihis na ako, ang sabi ng mama ko, anak, recognition day mo ngayon. Top 1 ka, isuot natin ang pinakamaganda mong gown. Sabi ko, talaga mama? Magda-gown ako? Sige, nag-gown po ako. Ang suot kong gown, ewan ko kung narinig yun na yung kwento. Kung nung nagpunta ako sa Australia, na malaki yung puff dito, tapos merong flow dito na long sleeve, tapos balloon. Eto na. Nag-commute kami. Ewan ko ba't wala kami sasakyan nung nag-tricycle kami, nag-jeep kami. Pagsilip ko sa gate ng school namin, Ma, lahat sila naka-uniform, Ma, ano gagawin natin? Sabi ni Mama, anak, umuwi na lang tayo. Umuwi tayo. At sobrang kahihiyan ng mama ko, umuwi na lang kami. At never pong nangyari sa buhay ko na nasabitan ako ng medal dahil nag-gown ako. Pero nevertheless, napili ako. At alam ko, ang magulang ko natuwa doon, nung graduation ko ng college, talagang ingit na ingit ako dun sa mga kaklase ko na yung magulang nila nakaayos kasi alam nilang papanik sila sa stage kasi merong honor yung anak nila. Sino dito estudyante? Dapat mapili yung mga magulang nyo para tumayo sa stage. Pero lahat ba ng pagpili ay masaya? Papatunayan ko po sa inyo na hindi. Number 1, sa pila ng terminal sa jeep papasay. Bakit ba naman sa hinaba-haba ng ipinila mo, ikaw pa yung napiling putulin nung may jeep na? Okay, bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. O, hanggang dito lang sa kaya, no? Ikaw, maghintay ka pa. Ang dating ng jeep, eto rin, babalik to. Wow. Babalik, mag-expressway pa yun. Sino dito nakaramdam ka na ng ganun? Grabe naman, late na ako. Ako pa yung napiling, di pasakayin. O kaya ikaw pa yung napiling, pasakayin sa upong 5. O, may isa pa. Sige, sakay ka na. Tapos yung pag-upo mo, magpapanggap ka lang na nakaupo. Paninindigan mo lang kasi ma-pride tayo eh. Tapos kapag pumreno, papasok mo yung puwet mo, tapos yung katabi mo na yung nakaganon. Di ba? Nagawa na natin yan sa buhay natin. Eto pa, bakit ba naman sa dinami-dami ng tao, di ba sa church uso-uso yung picturean? Sa dinami-dami ng napadaan, ikaw pa yung napili nilang taga-picture. Talaga naman. Tapos yung nagpa-picture pa, pagka-picture mo, sabihin pa sa'yo, isa lang? Grabe naman to. Apat, i-retry ka mo. Kasi ikaw talaga busy-busy ka, ikaw pa yung taga-picture, di ka kasali sa picture. Eto, sa classroom. Bakit sa dinami-dami ng tanong ng teacher mo, nung na ikaw pa yung napili, doon pa yung saktong di mo alam yung sagot. Di ba hindi masarap sa pakiramdam? Eto, lastly, sa mga lalaki sa bus o kaya sa MRT, bakit sa dinami-dami ng lalaki doon sa nakasakay, yung matandang babae, doon pa niya napiling tumapat sa'yo? Tapos talagang tumahawak pa sa tuhod. Aray. Para pasakayin mo siya. Di ba? Yan yung mga pagpili na
parang lugi ka. Pero one truth I want to tell you today, the verse that we read earlier, yun yung pinakamagandang pagpili na pwede nating maranasan at naranasan na ng iba sa atin. And that's where we are gonna dwell on. We're not gonna dwell yung mga pagpili o mga choices na mali, mga choices na hindi maganda, pero mga choices na maganda. Ang sabi dito, ang topic po natin for today, we are chosen for the kingdom. I am chosen for the kingdom. Anong kingdom po ang binabanggit dito? Hindi po to enchanted kingdom, hindi rin to kingdom animalia, pero kingdom ito ng Panginoon. At ano po ba ang ibig sabihin ng kingdom ng Panginoon? Lugar lang ba ito? Pag sinabi bang kingdom, dapat mapunta ka na sa heaven? O dapat ba andun na tayong lahat? Yung ba ang kingdom ng Lord? I don't think so. Kasi nung tinuruan ni Jesus ang disciples niya mag-pray, pwede niyo ba akong sabayan? The prayer that Jesus taught His disciples, ang sabi doon, Our Father, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ang sabi po ng Panginoon, your kingdom come. Hindi po niya sinabi doon, Lord, Father God, may we come to your kingdom. May we join you in that kingdom. Pero ang sinabi po ng Panginoon, your kingdom come. Ibig sabihin, posible po na nandito pa lang tayo sa mundo, maranasan na natin ang kingdom ng Panginoon. Napakasarap po. Kasi ito po ang mga mayroon sa kingdom ng Panginoon. Number one, sa kingdom ng Panginoon, nandun siya nagdedwell. Dwelling place of the Lord. Ibig sabihin, there is the presence of the Lord. And we know the Bible says, once the presence of the Lord is upon you, with you, you are gonna be victorious. You are gonna be blessed. Sa kingdom ng Lord, nandyan ang agenda at plano ng Lord. Nandyan din ang adhikain, mga pangarap ng Panginoon. Higit sa lahat, sa kingdom ng Lord, nandyan ang trabaho ng Panginoon. Lahat ng patungkol sa Diyos, nasa kingdom niya. Ibig sabihin, ang pag-uusapan natin ngayon, yung kingdom ng Lord, hindi siya lugar na specific area, pero any moment of your life, you can experience the kingdom of the Lord. You can be at and in the kingdom of the Lord. Are you excited na maging part of the kingdom of the Lord? Lahat ay excited sabihin, ako yun. Ako yun. Maaaring nagtataka ka, ako? Di ba, pinasa natin kanina, I chose you. Maaaring nagtataka ka, ako? Pinili ako ng Lord? Makasalanan ako? Ako? Sinungaling kaya ako? Ako? Ako kaya pinakamahina sa family namin? Ako, Ate Isa, wala kaya akong tinapos. Bakit naman ako pipiliin ng isang buhay na Diyos, isang holy na Panginoon, isang tulad ko na hamak na ganito lamang? Pero patutunayan ko po sa inyo, ang pagpili ng Lord, hindi nakadepende sa galing, sa lakas, sa talino ng bawat isa sa atin. Bakit? Pinili ng Lord si Noah. Sino po si Noah? Anong kahinaan ni Noah? Ang sabi po sa Bible, Noah was a drunkard. In Tagalog, siya ay isang lasinggero. The Lord also chose Moses. Ano si Moses? He was a murderer. Alam niyo po ba na may pinatay si Moses? Meron siyang pinatay. Mahina ang loob ni Moses. Nung tinawag siya ng Lord, ang sabi niya kay Lord, Lord, hindi ako marunong magsalita. Pero ang sabi ng Lord, sasamahan kita, bibigyan kita ng kasama mo. Si David. Sino si David? Bunso. Si David ay pastol lamang. At yung mga kapatid niya, ang trabaho ng kapatid niya, mga warriors. Ewan ko kung may ganito kayong pakiramdam, pero nung dati ako, nung engineer na yung mga kapatid ko, nagkaroon talaga ako ng insecurity. Kasi kapag nagtatanong, anong course ni Je? Engineer yan, computer engineer yan, boss yan, mayaman yan, ganda yan, love you, te. Ang ganto yan, taas ng level niyan. Pag tinanong si kuya, yung kuya mo, engineer yan, ang pogi niyan, ang yaman yan, love you, kuya. Ganong level sila. Tapos pag tinanong na ako, si Isa na tinapos, sa CEU yan nag-aral, ang ganda ng school niyan. Ang ganda, taas ng baon niyan, ang daming ginastos dyan ni Pastor Jerry. Ano tinapos yan? Naku yan, grabe yan. Ganun yung pakiramdam ko, na-insecure ako kasi hindi ko mabanggit na marketing graduate lang ako. Tapos sa totoo lang, parang di naman ako sure dun sa tinapos ko. Sorry, Dad. Dami mo ginastos, di pala ako sure.
Pero nevertheless, kasi meron na silang naabot na talaga naman nakaka-pressure sa side ko. Pero nung nabasa ko yung kwento ng David, bigla akong nagkaroon ng, si David pala, katulad ko rin eh. The weakest, alam niyo ba, si David nung pipili na ng hari, pinapila lahat ng mga kapatid. Tapos lahat ng kapatid niya, macho, may biceps, nag-gym, mayaman siguro kasi mga army, mga titigasin, mga marami siguro humahanga. Pero ang napili pa rin, sino? Si David. Isang mahinang tao. Within him, he thought he was just a shepherd. Si Jacob. Sino si Jacob? Isang tuso at mapanlamang. May kilala ba kayong taong mapanlamang? Yung kapag naghahati na kayo, kunyari si chichirya, halata mo na yung hihingi ka ng chichirya, di ba? Pag pinasok mo na yung kamay mo doon sa chichirya, gaganin niya, hanggang dyan ka lang. O kaya naman, basta mapanlamang, sa kanin, nilalamangan ka, sa close cell. Pag nakahain, pag hindi tigi-tigi sa yung styro nyo, tapos nakahain yung kanin, talaga namang ang goal mo, ako ang dapat may pinakamaraming kanin sa plato ko. Meron akong, may isa akong experience na ganyan, na-correct ko talaga yung disciple ko. Kasi may niluto ako, tapos talaga naman nagkawaan na, pinakamarami sa kanya, tapos yung iba kong disciples, medyo wala na nakain. Medyo kinausap ko siya, medyo wag tayo manlalamang sa kapwa natin, pantay-pantay na tayo. Pero ganun si Jacob, mapanlamang, tuso, pero pinili siya ng Diyos. Siya ang naging ama ng 12 tribes of Israel. Sino pa? The Samaritan woman. Ano ang katangian ng Samaritan woman? Madaming asawa. Nakiapid siguro, hindi ko alam ano specifically, pero makasalanan. Pero sabi sa Bible, napakaganda ng story. Out of the many people na pwedeng ministeran ng Panginoon, yung iba pinagaling, mabilisan lang, hinil, you be healed, you be saved, you be free. Pero yung Samaritan woman, sinadya niyang kausapin. Nung nasa well siya, talagang tumambay siya doon. Sabi niya, hey, sup? Jesus here. Ganun pala yun. No? Tapos kinalala niya, tapos sinabi niya, today, salvation has come upon your life. Sino pa? Si Peter. Pinili ng Diyos si Peter to become fishers of men, pero ang katangian niya, undecided siya noong una. He was the person who denied Jesus 3 times. And lastly, the Apostle Paul. Pinili ng Lord ang Apostle Paul. Sino si Apostle Paul? Isa siyang mamamatay tao, ang pinapatay niya, mga Kristiyano. Kaya kung si Apostle Paul buhay sa panahong ito, sabi mo sa katabi mo, patay ka. Kasi target ka niya. Ayaw ni Paul na mga naniniwala kay Jesus. Si Saul pala. Pero when he became Paul, nagbago siya. So ano pong makikita nating katangian ng mga taong pinili ng Diyos? Ano pong nakita niyo doon? Lahat sila may kahinaan. Lahat sila hindi perfect. Lahat sila merong nakaraan na hindi maganda. Pero ang sabi ng Bible, sabi ng Lord, I did not come for the healthy. The doctor does not come for the healthy. But Jesus has come to seek and save the lost. Huwag na tayong lumayo. Meron din po akong kilala. Isang babaeng walang pangarap. Puno ng insecurities. Naging suwail sa magulang. Jumowa ng maaga. Nagsinungaling. Naging madamot. Magagalitin. Matatakutin. Walang lakas ng loob. Makasalanan. Walang patutunguhan. Pero pinili din siya ng Diyos. Alam niyo po kung sino yun? Ako po. Isa rin akong mahinang tao, makasalanan, hindi perpekto. But the Lord chose me. And look at your neighbor. Sabi mo sa kanya, you know what? English tayo, you know what? The Lord chose you. Sabi mo sa kabila mo, kahit ganyan ka, pinili ka ng Diyos. What do I want to stress out? Wala namang qualification ng Lord na dapat napakagaling, napakahusay, napakatino mong tao. Pero kaya nga dumating si Jesus eh. Kasi pag tinanggap mo siya, doon ka na niya pwedeng magamit. Kasi kaya niyang baguhin ang masama mo nakaraan. Kaya niyang patawarin kahit anumang naging kasalanan mo. Paano naging matagumpay
ang mga taong pinili ng Diyos? Meron lamang po akong 3 points. Number 1, for us to be chosen for the kingdom, we must have, number 1, the right heart. The right heart. Sorry. David was called the man after God's own heart. Bakit po siya natawag na man after God's own heart? Si David po, nagkasala rin naman siya sa Panginoon. Si David, kung babalikan natin sa Bible, meron siyang nakitang babae na nagngangalang Bathsheba na naliligo, binusohan niya, tas sinabi niya, gusto ko ang babaeng ito. Kahit alam niya na may asawa si Bathsheba, na si Uriah, hindi niya pinakailaman yun. Ang ginusto lang niya, sinunod niya ang flesh niya, kung anong gusto ng katawan, ng desire ng kanyang sarili, at may nangyari sa kanila ni Bathsheba. At dumating sa point, pinapatay pa niya si Uriah, binigyan niya ng strategy para mamatay ng maaga si Uriah, at nagkasala siya ng matindi sa Panginoon. Pero he was still called the man after God's own heart. Why? Basahin natin sa Psalm 51. This was David's prayer when he repented of his sin. Grabe, nung binabasa ko po ito kagabi, iyak ako ng iyak. Kasi nakarelate ako sa prayer ni King David. Psalm 51. Ang sabi ni King David, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict, and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Yet you desired faithfulness even in my womb. You taught me wisdom in that secret place. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit. Sustain me, and I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you. Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, you who are God, my Savior, and my tongue will sing of your righteousness. Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and a contrite heart. You, God, will not despise. Nakarelate ba kayo? Wait lang po, gagayahin ko lang ang tatay ko. The anointing is upon me. Kakatawa ako. Pinagtatawanan ko pa naman si Daddy pag naggaganto siya. Amen. The Lord chose me. Ano pong makikita natin sa puso ni David? Nung nagkasala siya, pinore out niya yung puso niya sa Panginoon, na para bang, sa pagkakabasa ko nito, ang naintindihan ko, Lord, eto na ako eh. Nabisto mo na yung kasalanan ko, na-confront mo na ako, wala na akong maitatago. Sa totoo lang, wala naman kasi talaga tayo matatago sa Panginoon. Even the secrets that we hide, even the sins that we do in secret that others don't see, the Lord knows. The Lord sees. The Lord cares. And nung pinore out ni David ang heart niya, isa lang ang nakita ko. Yung puso ni David, he had the right heart. Tamang puso ng taong pipiliin ng Diyos para sa kingdom niya. Kasi alam niyo po ang isang katotohanan, si Lord, maaring piliin niya ang mga taong mahusay, pero mas pipiliin ng Lord ang mga taong may puso. Heart and skills. I have seen people who are excellent, but they have no heart. Wala pa ring epekto. Hindi pa rin naging kagamit-gamit sa kingdom ng Lord. But I have seen people, many people, in this church alone, not very excellent,
But with the right heart, at nung nakita ng Diyos ang tamang puso, unti-unti, Lord, minomold niya yung taong yun, binabago, ginagawa niyang excellent, at ginagawa niyang kagamit-gamit sa kingdom niya. Puso lang ang kailangan natin. Sabi mo sa puso mo, ikaw lang palang kailangan ko. Kailangan natin magkaroon ng right heart. When he sinned, he was so sorry to the Lord, and he knew that that God is all he needed. That God, siya lang ang may kayang magbago sa puso niya, kayang gumamit sa kanya, kayang gawin ang mga malalaking bagay sa buhay niya. Sino pa po? Si Jacob. Jacob had the right heart. Why? Jacob fought for God's blessing. Meron isang story sa Bible, nakipag-wrestle siya sa Panginoon at ang sinabi niya doon, Lord God, I will not go until you bless me. Meron pa akong verse, and I got this revelation from Daddy nung last week. Sabi sa Hebrews 12:16-17. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau. Esau po, si Esau, ay ang kakambal ni Jacob, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done. God was faithful to His promises to Jacob. Kasi alam niyo po, kung susubaybayan niyo yung naging buhay ni Jacob, hanggang sa huling hininga ni Jacob, naging tapat po ang Panginoon sa kanya. Pero balikan natin si Esau. Ang sabi po dyan, see that no one is sexually immoral, isang immoral na tao, wala daw dapat sa atin ang sexually immoral o inihalin tulad yung sexually immoral sa tulad ni Esau. At sabi nga dyan, godless Esau. Bakit? Ano naging attitude ni Esau? The moment na nagugutom siya one time that he came from his work, sa trabaho niya, nagugutom siya at nakita niya may niluluto si Jacob, hiningi niya yung pagkain ni Jacob at ang sabi ni Jacob, ibibigay ko lang sa iyo ang pagkain ito kung ibibigay mo sa akin ang birthright mo. And we have to understand that the birthright that we're talking about here, nung unang panahon, birthright is very, very, very important. Kasi ang birthright mo, yun yung magdetermine ng destiny mo. It will determine your blessing, the blessing of the Lord upon your life. Pag nawala siya sa buhay mo, walang-wala ka na. Very important ang birthright. Pero si Esau, ang sabi niya, nung gutom siya, anong ginawa niya? Birthright? Sabi niya, anin ko ang birthright ko. Mas kailangan ko ang adobong ito. Kung adobo man yun, tapos kinain niya. Pagkakain niya, nabunta ang birthright, ang lahat ng blessing na dapat sa kanya kay Jacob. At sabi dyan, even when he wanted the blessing, even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done. I want to challenge my co-primary 12. We have been blessed, chosen to become part of the primary 12. It is a blessing, a great privilege. And Esau, ang attitude niya, yung may binigay na sa kanya, pinakawalan pa niya. May binigay na sa kanya, okay lang yan. What is my birthright to me? I want to challenge my co-primary 12. Let us take hold, let's have the right heart. Goals have not been met this year, let's make it right. May mga bagay na hindi natin natupad, let's make it right this year. Let's have the right heart, the right attitude that the Lord has chosen me. I'm gonna make this right. I'm gonna take hold of this promise because that is the right heart, a heart like Jacob, a heart that puts priority, pinapahalagahan ng pangako ng Diyos. Kasi sa katotohanan po, maraming Esau, ay maraming Jacob na nag-aabang sa posisyon mo. Is it just about position? No. It's about the great blessing that the Lord can pour out upon your life if you want to be chosen in the kingdom of the Lord. I want to challenge the 144. You've been chosen to become part of the 144. Come on. Take the right heart. It's not just a position. The Lord has chosen you for something great, something special. Do not be like Esau na, uy, 144 na ako Pwede na to. Sapat na to sa akin. To all our VIPs, your friend, maybe your family member has invited you, take the right heart.
The Lord has chosen this day na mapunta ka rito because the Lord has a purpose over your life. Jeremiah 29:11. The Lord knows the plans that He has for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. But the choice is, after this Sunday, what's gonna happen? Ano mangyayari? Will you choose to be like Jacob? That you will take hold of it. Panghahawakan mo at i-work out mo ng todo. To all the ministers, workers in this church, I challenge you. Take hold of your ministry. Take hold of being chosen for the kingdom of God. Are you a backup singer? Take hold of it. A dancer? Take hold of it. An usher? Take hold of it. Whatever it is, are you in the kitchen? Take hold of it. Have the right heart. It's not just a work. It's not just a task. Hindi lang siya trabaho o bagay na binigay sa'yo, kailangan mo lang tapusin. Pero the right attitude, the right heart, yun po ang kailangan natin. Number 2, we have to have unshakable faith. Somebody say, unshakable faith. Unshakable. Sabi po sa Hebrews 11:8-12, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land, like a stranger in a foreign country. He lived in tents as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sand on the seashore. Para maging kagamit-gamit po tayo sa kingdom ng Lord, we have to have unshakable faith. Ano ibig sabihin unshakable faith? Yung pag may sinabi po sa atin ng Panginoon, hindi mo pa man nakikita yung future mo doon. Wala ka pa mang resources. Wala ka pa mang pinanghahawakan ng pangako ng Panginoon. But the word itself is a promise to you. The word itself is a fulfillment to you. Ano mga pangako sa iyo ng Lord beginning of this year? Meron ba kayong prayer items kay Lord? Sino dito, beginning of this year, meron kang mga hiniling kay Lord? Can you raise your hand? Pwede nyo ba isigaw yung mga hiniling nyo kay Lord? Ang dami. 12. Tatawa na ng daddy. Ano pa? Bahay, lupa? Sino ito gusto ng bahay at lupa? Kotse, boyfriend, girlfriend, trabaho, magandang sweldo. Yung sweldo na kahit umabsent ka isang buwan, masusustain isang taon mo. Sarap! Grabe! Absent ako isang buwan. Paano wala kang sweldo? Kaya pa yung sweldo ko last month para sa susunod na 5 years ng buhay ko. I can buy you and your friends. Ganun level. The Lord has unique promises to each and every one of us. Sa akin, may unique na pangako ang Panginoon. Kay Eva, may unique na pangako ang Lord. Nasa Eva. Kay Maricel, may unique na pangako ang Lord. To every one of us, may unique na pangako ang Lord. Pero para matupad yung mga pangako ng Lord sa atin, ito yung kailangan natin. Unshakable faith. Abraham, when the Lord told him that he was gonna have a child, nung sinabi sa kanya ng Panginoon na magkakaroon siya ng anak, anong naging reaction ng kanyang asawa, si Sarai? Tumawa, ha? Ako? I have wrinkles. Puno-puno na ako ng wrinkles. Menopause na ako. Wala na ako. Tuyot na ako. Magkakaanak pa ako. But Abraham, that unshakable faith that I want to have, ang faith niya sa Panginoon, grabe. Hindi ko ma-imagine. Gusto ko, ang sarap siguro makilala ni Abraham. Siguro kung si Abraham nandito, kakilala natin, papasok dito sa church natin. To compound, papasok siya. Tong lupain dito sa katabi nyo, mabibili niya yan. Oh, sure ako. Siguro, wow, great faith. Ikaw, makakapag-asawa ka, wow! Great faith. Ikaw, makakabili ka ng bahay at lupa. Great faith. Why? When the Lord gave Abraham his son Isaac, naging tapat ang Panginoon po. Binigay niya ang anak niya, si Isaac. He even had Ishmael. Pero binigay ng Panginoon ang anak na si Isaac, hiniling ng Lord sa kanya, Abraham, pwede mo bang ibigay sa akin
ang anak mo, si Isaac. Now, balikan natin. Si Isaac, yung fulfillment ng pangako ng Panginoon. Si Isaac, yung unshakable faith na pinanghawakan ni Abraham. But this very moment, tinetest ulit ng Lord si Abraham. Abraham, can you give your Isaac to me? And in our world right now, maybe the Lord is telling you, anak, can you give up your Isaac, your job for me? Kasi di ka na nakakapag-spice group dahil sa trabaho mo. Anak, can you give up your Isaac, your personal dreams for my dreams upon your life? Kaya mo bang i-give up yung mga bagay na wala ka pang kasiguruhan, pero sinabi sa'yo ng Panginoon, alam mong panghahawakan mo with unshakable faith. Ibig sabihin ng unshakable, yung kahit anong mangyari, hindi matitibag. Kagabi daw po lumindol. Tama po ba? No madaling araw, magnitude 6, pero di ko naramdaman. Sino dito hindi mo naramdaman yung lindol? Unshakable sleep, yung sleep mo kasi. Antindi ng tulog mo. But I want to have that kind of faith. Yung ganong picture, na lumindol na pala, di mo pa naramdaman. Ang sarap ng tulog mo, paggising mo, feeling mo, it's a good morning. Pero iba naramdaman nila yung shake. Pero ikaw, sabi mo sa katabi mo, ikaw unshakable ka. Sabi unshakable, may dumaan man sa yung pagsubok, you're gonna stay right here. Puso mo, sinusubok na naman ng kaaway. Sinasabi sa'yo, give up mo, ano na, bigay mo na sa akin yung puso mo, may love ka dito, kahit sinasabi ng leader mo, hindi pa tamang pano, kaya hindi kayo, hindi, sige. Pero unshakable yung faith mo eh. Nangahawa ka ka, sige Lord, tutuloy ako sa'yo. Bibitawan ko tong gusto mong pabitawan sa akin kasi alam ko pag binitawan ko to, sure na sure ako, hindi ko man hawak sa kamay ko, pero alam ko hawak mo sa kamay mo eh, ibibigay mo sa akin. Kaya ako bilib ako sa mga taong nagre-resign. Yung mga nag-resign na, hindi po lahat dapat mag-resign. Huwag po kayo mag-resign bukas. Pero yung nagre-resign dahil alam nilang sagabal na sa ministry, hindi sila nakakapag-spice group. I hear a lot of stories like that and wow, unshakable faith. Yung alam mo lang sa sweldohin, pero mas gustong maghakot ng kaluluwa para sa Panginoon. Wow, unshakable faith. Yung may business, isasarado para sa spice group. Wow. Hindi isasarado pong business, yung araw lang ng Spice Group. Wow, unshakable faith. Sunday, isasara kasi para sa Panginoon. Unshakable faith. Saturday, kaya mong, wag muna kasi kasuhin yung business mo kasi may business ang Lord para sa'yo. Wow, unshakable faith. And si Abraham, when he gave Isaac, ano pong nangyari? Right at the very moment, nasasaksakin niya na ang sarili niyang pangako ng Panginoon, the Lord called him Abraham. Abraham. And I could just feel yung parang pakiramdam ng Panginoon. Grabe! Grabe yung obedience sa akin ng anak ko. I can imagine the Lord full of joy in His heart, beating so hard, beating so fast. Sinasabi niya, finally, I have chosen the right person for my kingdom. Such person with an unshakable faith. I want to challenge every one of us. Let's have that unshakable faith. This year, we're gonna do great and mighty things. Amen? Do you believe that this year, hindi na tayo kasya dito? O kaya kung kasya man tayo, multiple services. Kasi grabe, this year, madami ang magkakaroon ng sariling bahay at lupa. This year, maraming tataas ng sweldo, mapopromote, gagamitin ng Lord. Pero will you have that unshakable faith till the very end? Will we be faithful to the Lord? The Lord wants faithful people. This world longs for faithful people. Sa mga tahanan lang, kailangan ng faithful na tatay. Kailangan ng faithful na nanay. Kailangan ng faithful na kapatid. Sa gobyerno, kailangan ng faithful na opisyal. Lalo pa po sa church. Dito, sa pagkakaupo mong yan, ang Lord, gusto niya faithful ka. Faithful at malakas ang pananampalataya. Because, alam niyo po ba, kahit piliin tayo ng Diyos ngayon, pero hindi po tayo maging faithful, and I am not, parang hindi ako disqualified dito, pwedeng mangyari sa buhay ko kapag kumawala ako sa pananampalataya ko sa Panginoon at mas pinili ko ang desire ng puso ko, kayang-kaya akong palitan ng Lord. Alam niyo po ba yun? Si Pastorita, kaya-kaya ng Lord. Kahit bukas,
Ngayon, piliin kong sarili ko, mamuno sa buhay ko. Bukas, may papalit sa akin. Mas magaling, mas anointed, because that is the Lord. The Lord is almost holy, almost excellent, that He can use anybody. Kaya ngayon, na pinili ka niya, panghawakan mo. Kasi at any moment, somebody can replace you if you do not stay faithful. Let us be people with unshakable faith. There are many people, marami akong na-witness. Sa simula, tinawag ng Lord. Masaya siya na tinawag ng Lord, pero naging unfaithful. In the end, destruction. In the end, curse. In the end, walang pagpapala ng Lord. In the end, malungkot ang buhay, mapag-iiwanan. Who among you gusto mo pagpalain ng Lord ang buhay mo, buhay ng anak mo, buhay ng apo mo? Let's have that unshakable faith till the very end. And lastly, for us to be chosen in the kingdom of the Lord, we must have a genuine conversion. Somebody say, genuine conversion. And full obedience to the Lord. Ibig sabihin po na genuine, totoo, tunay. Sino po dito, mahilig ka bumili ng mga bagay na hindi tunay? Mga peke. Ako po, hindi ako mabrand na tao. Yung pagbibili ako ng damit, hindi ako sa branded tumitingin. Lagi ako titingin sa Tiangge, sa mga mura, Divisoria, favorite place ko. Pero anong napapansin natin sa mga gamit na hindi totoo? Kunyari, Jansport na peke. Ano nangyayari? Natatastas, ang bilis masira. Mabilis mo siyang papalitan, hindi mo na siya magagamit. Peking sapatos, imbis na Skechers, ayun na, nalito na ako. Imbis na Skechers, ang binili mo, meron ka partner yun eh. Skaters, yun. Imbis na Skechers, ang binili mo, skaters. Yung replica. Pero, pag kinompare mo, tumakbo gamit yung Skechers, di masisira. Pero gamitin mo si skater, maglakad ka lang sa kanto ng tanyag, may maapakan kang bato, ouch! Sira agad. Pasok ang bato sa sapatos mo. Hindi kasi tunay eh. Ibabasahin pa akong verse sa atin. A challenge and a warning for every one of us. Matthew 7:21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, says the Lord, I never knew you. Away from me, you evildoers. Sabi ng Bible, hindi lahat ng nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Hindi lahat ng sumasamba sa Kanya, sumisigaw ng turn it up. Sumisigaw ng, kay buti-buti mo, Panginoon. Hindi lahat papasok sa kingdom of heaven. Sino lang? Only those who does the will of my Father who is in heaven. Maaaring sabihin pa daw ng iba, Lord, hindi ba, nung nasa church ako, hindi ba, sayaw ako ng sayaw? Hindi ba, Lord, nag-backup pa nga ako, Lord eh. Lord, grabe, attend ako ng attend every Sunday. Lord, nandun ako palagi, present ako. Pero sasabihin sa kanila ng Lord, I never knew you. Away from me, you evildoers. Pinili tayo ng Diyos to bear fruit. Ano yung response mo ngayon? It's a very wonderful thing that the very God who chose Abraham, who chose David, who chose Paul,
chose Joseph, Noah, and all the other Joshua, mighty warriors, and servants ng Lord sa heaven. Ang sabi sa Bible, Jesus is the same yesterday, today, and forever. The very same God who chose them is the same God talking to you right now, this very moment, sinasabi sa'yo, anak, ako na pumili kay King David para talunin si Goliath. Ang parehong Panginoon na pumipili sa'yo ngayon para talunin ang mga sarili mong Goliath. Anak, ako na pumili kay Peter, I'm the very same God who chose you. Anak, ako na pumili kay Saul na baguhin siya. Baguhin si Paul. I am the very same God who chooses you right now. When I realized this, wow, this men, they've done great, mighty things in the past. And He's the very same God who chooses us. The Holy of Holies, the God who is also holy, also righteous. But sometimes, we treat yung pagpili sa atin ng Panginoon with contempt, with no value, with no importance. And that hurts, I believe, in the heart of the Lord. The very same God who chose Noah, Moses, Joshua is the very same God who chose us, the primary 12. The very same God who chose David is the very same God who chose you. 144, 1728, VIPs, everyone here, pastors, parehong Panginoon. Ngayon, anong response mo? Hindi ba nakakatuwa ng yung mga mighty men of God? Siya rin yung nakikita ng Lord na parang ka-level mo sila, nakagaya nila, kaya mong maging kagamit-gamit sa kingdom ng Panginoon. This is a very wonderful worship song. And I want to challenge every one of us. Ang sabi sa kanta, si Lord lang ang nagtiwala sa atin. Walang iba, kundi ang Panginoon. But the challenge right now, will you say yes to the Lord? Will you say yes sa pagkakapili sa'yo ng Lord? Magpapagamit ka ba? Gusto mo ba yung adhikain ng church, maging adhikain din ng puso mo? O puro sarili na lang? But I pray in the name of the Lord Jesus Christ that today you will choose to serve and to be used in the kingdom of the Lord. That on our last day when we say to the Lord, 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 may I enter the kingdom of heaven? And the Lord will say to you, well done, my good and faithful servant. Wow. I want to challenge everyone. Ano man ang edad mo, first timer ka man, as we worship the Lord, I want you to come in front. If you are decided, sinasabi mo sa Lord, Lord, this day on, you chose me for your kingdom, I'm gonna be used for your kingdom.